Okay, so magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Merong opinion dito na etong si Sal Panelo. Yan, sabi dito sa People's Tonight, sabi dito sa kabila ng pagpupursige ni Senator Amy Marcos na maimbestigahan ng Senado ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. So alam niyo naman na yung karugtong yan 'di ba? Sabi, sino na lang naniniwala kay Amy? Alam niyo, that's a very good question. Kasi imagine maging ang asawa ni dating Pangulong Duterte, ang sabi lang rito kay Amy, paik-ik lang 'yun. Hindi ako naniniwala sa kanya, 'di ba? Tapos etong si Sara, 'di ba? Inendorso si Amy. So anong ibig sabihin nito? 'Di ba? Yung binabangga ba ni Sara si Hanilet, 'di ba? Kasi yung endorsement ni Amy naglumabas ito pagkatapos na magsalita etong si Hanilet. Oh. So kumbaga ganito 'yan nabubuhay po ang conflict nitong dalawang pamilya ni Duterte. Pamilya kay Zimmerman at saka rito kay Hanilet, 'di ba? Oh, grabe ka Amy panghati ka ng pamilya. Kailan lang sabi ni Sara nagkabati na sila ni Kitty Duterte. Naalala ko na naman tuloy dati yung isang balita I don't know ito kung totoo. Dati pa to, nung panahon pa ni dating Pangulong Duterte, na kapag ka nagagalit, nabuburyong itong si Sara kasi nga ang tatay niya ay sumakabilang bahay. Okay? Siyempre, ano ang pakiramdam mo? Ikaw yung anak, tatay mo sumakabilang bahay, tapos nandun lang yata sa kabilang kanto yung bahay. Aba, tiniismas ni Sara ng baseball bat yung sasakyan ni Hanilet. Oh, so ganun. 'Di ba? Ngayon, nag-inendorso pa niya. Inaabangan ko po ang magiging additional reaction dito ni Sal Panelo Kasi sabi nga ni Sal Panelo, bago yung endorsement na ginawa ni Sara, sabi niya, bulahin mo lelang mo. Ang problema sa babaeng yan, namangka siya sa dalawang ilog. Correct. 'Di ba? Hinangad ni Nino na makakuha ng boto sa mga Marcos supporters, hinangad rin niyang makakuha ng boto sa mga Duterte sa DDS. Ang tanong nga po dito paano mo i-handle ang dalawang grupo na yan? 'Di ba? May kanya-kanyang opposing interests yang mga yan. So ano ang gagawin mo? Ang tunay pong leader, mga kababayan, ay may pinapanigan, 'di ba? Kinukwento ko na sa inyo nung una pa yan. Kung ikaw ay isang leader na tinuturing mo ang sarili mo na tunay kang leader, mamili ka na ng side kung saan ka papanig. Oh. Kasi hindi po pwede na ikaw ay papagitna doon sa opposing parties. Buti sana kung wala kang kakampihan Kaya lang kung meron kang kinakampihan, pagka maingay yung kabila, maingay ka rin sa kanila. Pag umingay ang kabila, maingay ka rin. 'Di ba? So mali 'yun. Oh, yan ay pamamangka. Pamamangkayan sa dalawang ilog. Ano hong ibig sabihin ng pamamangka sa dalawang ilog? Hindi ho ba mas katanggap-tanggap ito? Ang pamamangka sa dalawang ilog ay pagtataksil sa dalawang ilog. Tama po ba? Oh. Iba naman po kasi yung lumipat. 'Di ba? Iba yung lumipat ng grupo. Lumipat ng puwersa, nakipagsanib puwersa. Iba 'yun Oh. 'Di ba? Magkaiba 'yun. Iyon ibig sabihin may pinanigan 'yon. Pero yung sistemang ganito ni Amy na pamamangka sa dalawang ilog, pagtataksil po 'yan, paghuhudas po 'yan sa dalawang pangkat. Ibig sabihin po niyan ay hindi mapagkakatiwalaan. At any time, at any point, she could betray. 'Di ba? Both. Or ano lang ang mangyayari dito? Unahan lang kung sinong unang malalaglag. Oh. Kaya yung sinasabi na blood is thicker than water, yun po yan. Pagka wala nang matakbuhan, nagka-leche-leche na siya sa mga Duterte, ano ho ang kasunod nito? Babalik sa mga loyalista for refuge. So kayo na naman, tayo na naman ang tagapagtanggol. For me, enough is enough. 'Di ba? Tama na, sobra na. Palitan na si Amy. Kung walang ibang Marcos pang pwedeng kandidato ngayon, then so be it.
'Di ba? Ang importante, nabawasan natin ang salot ng pamahalaan. Aanuhin mo nga ang kapatid ng Pangulo, 'di ba? That's right, Hermie. We can't have two masters at a time. 'Di ba? Nasa Bible 'yan. Because if you do, definitely you will despise the other one. 'Di ba? Alin lang naman sa dalawa ang anuhin mo diyan ang sisiraan mo depende sa kung sino yung kaharap mo. Kaya yung mga ganyang bangkera, nako, wag yun nang iboto yan. Pero pamamangka sa dalawang ilog, doble kara. Correct. Pinapatalo ni Aimin sarili niya intentionally para maputol lang ang kontrata niya sa mga Duterte. I don't think so, ganun po yun. Hindi po ganun ang nakikita ko. Ipapasira niya yung sarili niya. Di mabuti pang hindi na siya kumandidato. Di ba? At pagdating dito sa ganitong sitwasyon, na grabe yung paninira sa kanyang kapatid, yung destabilization, tapos magaganyan siya. Hindi po yan tawag dito, hindi po yan ganyan ganyan sinasabi niya, intentionally pinapahamak niya sarili niya para mawala na. Madali po yung sabihin na sumuporta na ako sa inyo, naging pangulo na si Tatay Digong, di ba? Natapos yung kanyang termino na ang hanay naming mga Marcos at ng mga loyalista at supporters, minahal siya, iginalang siya, pero pagtapos ng termino niya, anong ginawa? Patuloy pa rin ang ngalngal. Sabi nga ni General Torre, hindi na ikaw ang presidente, dapat ingay mo pa rin. Dapat manahimik ka na, hayaan mo yung bagong presidente ang diskarte niya. Correct, di ba? Hindi po yan hindi po ganyan yung nakikita ko diyan. Ang ginagawa rito ni Amy ay dito, meron niyang political ambition. Kung wala pang political ambition si Amy, eto lang yan Ang hamon ko lang diyan, umatras ka sa laban. Matras ka. Tigilan mo na yan, kandidatura mo. Punta ka ng COMELEC and then tell them na you're backing out. 'Di ba? Yun ang maliwanag. At kung pumanig ka man sa mga Duterte, then it's alright. Kung ayaw niya na sa kanila, it's okay. Bakit? Wala na siyang pakinabang doon. Hindi na siya makapag-investigate. Kitatay sa investigasyon yung ginagawa. Di ba? Ganun lang kasimple yan Resign from the Senate, tapos atras ka sa kandidatura. Meron niyang political ambition na inaabangan. Dahil lang nakikita nga niya, walang pwedeng maikandidatong pamalit kay PBBM sa pamilya niya. At kung sakaling merong patakbuhin na suportahan ng pamilya Marcos, ang umuugong po kasi wala ang pangalan niya Ang umuugong, alam niyo kung sino? Gibo Eudoro. Paano yan? 'Di ba? Sige po, baka maging option pa ho ng Marcos na suportahan dito etong si Tulfo. O kung sino yung hindi pa kilalang kandidato, kilalang politiko na biglang lilitaw na magiging malakas, na kung saan makikita ng taong bayan na dito tayo sa fresh. Yun ang kanilang suportahan. Pero wala po si Amy ron Sa kanya, ipinipilit niya na lang yung kanyang sarili. Ito hong mapanganib. Bakit? Pro-China yan Di ba? Sabi ni Lito de Torres, I for Ingrata, M for Manga, E for Ek-Ek. There you go. Ay, nako. I go for Gibo Teodoro sa 2028. Yan. Ayaw ni FL po na magpresidente. Kaya wag na po natin